Matagal na pong pinagbabawal ang prostitusyon dito sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na kapag mga bading o yung mga tinatawag na transgender pala ang nasasangkot sa ganyang larangan, walang ngipin ang ating batas. Nakausap ng GMA News ang ilang mga bading na nasasadlak sa prostitusyon at narito ang special report na tinutukan ni Katrina Son. Sa umaga, isa sa pinakaabalang lungsod ang Makati, ang tinaguriang financial capital ng bansa. Pagsapit ng dilim, ibang mukha ng business district na ang makikita. Ito ang mundo ng mga transgender o mga bading na nag-aalok ng panandaliang aliw sa mga lansangan ng lungsod. Kapansin-pansin nga sa lugar na ito dito sa lungsod ng Makati tuwing nag-iikot nga kami o napapadaan kami mga alas 12 ng hating gabi ay yung mga gay o mga transgender na nagtatago nga sa mga poste. Sa ilang gabi naming pag-iikot sa lugar, naobserbahan ko kung paano sila nakikipag-usap at umaalis kasama ng kanilang kliyente na ang ilan ay mga foreigner. Dito nakilala ko si Dimple, 8 taon ng sex worker sa lugar. May friend ko, sinama na ako dito, gano'n. Kasi yun, nakita kong madali pera. Alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga raw sila karaniwang pumupwesto sa bahagi ng P. Burgos Street at Makati Avenue. Pag mga kotse, yun, sesenyas lang kami. Tapos pag mga foreigner naman, mag-uusap kayo. Lalapit sila sa'yo. Pag short time lang yun. Mas lumaki raw ang kita ni Dimple mula na magpa-sex change 2 taon na ang nakakaraan. Wala naman pagsisisi kasi at least nakakatulong ka. Si Deborah, 4 na taon nang nagtitiis sa ganitong klase ng trabaho. Kapalit ng malaking kita, ang hirap na kailangang pagdaanan ng mga katulad niyang bading. Nabubugbog kami, nakukulong kaming walang kaming kasalanan. Ayon sa NGO na Gender and Development Advocates o Ganda Pilipinas, mayroong 2 uri ng gay prostitution sa bansa. Yung isa pang uri naman ng direct sex work ay yung nakikita natin sa Makati. Yung indirect sex work, kasama dyan yung cyber chat. Illegal ang prostitusyon sa Pilipinas, alinsunod sa Republic Act 9208 o mas kilala bilang Anti-Trafficking in Persons Act. Pero pagdating sa prostitusyon ng mga bading, wala umanong ngipin ang batas. Base po sa batas natin na women pa lang po ang kalagay. Yung mga nagsa-sex work sa Makati, dahil hindi nga sila covered ng Revised Penal Code, ibang batas ang ginagamit para i-prosecute sila. Papatawan sila ng act of lasciviousness or public scandal or vagrancy. Pati daw ng mga tulad ni na Dimple at Deborah ang peligro ng napili nilang kabuhayan. Sino ba naman ang hindi gugustuhing makaahon dito kung bibigyan ng magandang oportunidad? May balak ka ba na tumigil rin sa ganitong kalakaran? Minsan naisip namin kasi nakapagod, nakasawa. Ako si Katrina Son, ito ang aking Alerto 24 Special Report.